ayun guys, welcome back again to my vlog. Ito ay unexpected event. So, pumanaw po si Boss 217 or boss. Siya po yung mismong nag-create ng Cafe de Lipa. So, I can't content talaga na mismong lamay. So, medyo siya, puro short clip lang, no, na kung paano din kami gumalaw sa event. So, pero hindi mismong focus yung lamay as for respect. So, yeah, siya guys, 5 araw and in just one vlog. Kasi, hindi ko trip i-vlog yung buong niya you know. And in the end of this video, you can see my story about Cafe de Lipa. Yeah, thank you. Hey guys. So after duty ko sa shop, diretso na agad ako dito kasi for shifting, kailangan nang umuwi ng opening dito. So, kami yung palit. Yan, lamon agad guys. Hi. Tira. Tira. Tapos na siya kumain. So, since nasabi ko sa inyo, day 1 to 5 is nandito na sa iisang video lang. So, here in day 1, ayan, may pusa agad siya, guys. Oh, ang cute niya lang, guys. So, yan. Umiiyak siya. So, sa day 2, kasama ko na si Kuya Vlad and Kuya Kevin. Yes. So, sa day 3, ang kasama naman natin ay si Cyril. Yeah. Ito po yung kasi Nagtakip. Nagtakip siya. Kuya Loris. Yeah. Hindi niya daw mabasa kanina yung Congratulations, yes. alam mo meron daw, may tubig pa, wala na. Wala na. Natin ko nga tubig. Hoy! Isang nga. Caramel, Choco Java. Choco Java. Sumana Choco Java. Choco Java. Mocha Girls na lang, Mocha Girls. Mocha Girls, hot, Yung medyo, ice, yung naka 2 piece. ice.
check up. Ay, wala po po. Hindi, yung kay ano, yung kay Ma'am Ling. Yung kay Yung kay Ma'am Ling po. ah, Yung ginawa niya po nung nakaraan. check up. Oat lang, yung oat po. Nakasanggat. Yung Starbucks din po. Yes po. Yeah. Drink na yan. Drink na namin yan. Oat latte ka? What's this? Isang lang, isang latte. May labi kayo, okay? Isang latte yung dapat. Alas 5 yung nasa schedule. Sila, ano, sila ka? Kay Kevin. Anong oras pa yun? Ay, sasakay si Kevin. Kailan pa po? Dili. Insay Manilo. Anong oras daw po sila, Gab? Sabi ko 3:30 eh. 3:30. Which one and one? Meanwhile, Ano nga tayo nung, ano nga, start ng 7? Ano? Kanina pa pala dapat tayo out. 4 na? May ganito pa ako. Okay na. Bag mo na rin. Hey guys. Yeah, out na mo. Out na ako. And diretso na ako ng shop. Sorry.
ko sa'yo, We. mag-OT ka. Ha? Sabi ko, ano yan? Sige. Kayo masusunod. Wait. Yung tayo na bunso ka siya. Ba't hindi lang pupulugin ng cellphone? Ha? Ano yun na? Mina? Disiplina lang din. Pagkaka-upload, delete agad lahat. Kain. Hindi kami. Parang din. Bilisan mo. Dami pa naman. O yan. Ayoko na. Sobrang king na ang basa. Paano to? Meanwhile, Medyo haggardus na ang person. O siya, o glow na glow. Saan ka galing, te? Ay. Init out na ako, guys. Ang haggard mo naman. Oo nga, eh. Oo, ako na. Naiya ako sa ganda mo. Ako hindi. Pala maya na ako nakaalis dito. No? Hoy, landscape yan, loka ka. Hi guys, welcome to my vlog. Charis. At nagbablog na naman si Arjita. Yes! For the vlog na naman siya. Joshua. Bakit? Wala lang, nakakatawa ka lang. Bakit? Ang ganda ko dito. Yes. Ganda ka sa camera ko, eh. Sinat kita kanina. Boy, hindi naman ako nag-online pagka ganyang event. Hindi na ganda. Ay, ganda-gandahan na naman ang bata. Ay, haggardus na eh. Ay, babahag. Kanina pa ako out, girl. Ako hindi lang ang pinapakawalan nila, Kuya Kevin. Bakit? Eh, sabi, pati kayo hindi man lang nagsasabi kay Taylor na ikaw mag-OT na lang. Ayaw akong paalisin. Eh, di ako'y bothered na bothered. Siyempre siya. Ay, nilalambing ko pa ang Kuya Kevin eh. Nagkakasangga pa si Kuya Vlad tsaka si ano. Lahat. Ay, Sino bang alam kasama naman, mo? Ang daming tao ngayon. Ikaw Sino mag-OT kasama mo na. sa duty? Ang full force naman eh, nandun lahat ng TL. Punta lang ka dito sa Little Bell? Oo. Kailan? Tsaka sila TLOE. Yo, Eugene, kita ko kapon. Ang ganda ni TLOE. Parang di ng anak, girl. Lumaki lang ito. Hindi mo kinaya. Grabe, no, may pagsasayaw ka pa dito nung gabi. Oo. Uy, alauna na yun. Oo nga. Alauna. Kita ko nga. Naghihintay na lang kami ng shuttle eh. Ang ganda mo naman dyan. Camera ko yung bakit sa'yo bias. Grabe naman. Nakakaloka siya. Parang at galing pang trabaho eh. Camera ko yan eh. Ba't mas maganda ka dyan? Hindi pwede yun. Yan talaga, hindi pumapabor sa yung lahat. Ay, apakadaya naman guys. Kanya-kanyang camera to. Kasi maganda. Yes.
Grabe naman yan. Grabe naman ginlow up niyan. Grabe naman. Oo, tunay. Ako nahiya sa loob ang daming tao. Sa loob. Wala ka nang Sino dumaan mga ng nandiyan kanina? Ha? Sino mga nandiyan kanina? Girl, ang dami kasi tao talaga. Puro boss kasi nandun. Oh, mamaya ako pagtipla mo muna ako kapit. Ako magtitimpla. Ako out na. Babagyo na ako makaalis doon. At ayun, kawalan nila Kuya Vlad. Nagigilty naman ako kasi ayoko nga naman talaga mag-OT at ako idadiretso lang siya. Bakit ganun gagawin na pa doon? Kaya mamaya ka nang balik. Bu naman. Ay, ako idadiretso pa naman siya. Hindi ko nilalagay ang gamit mo. Ha? Ha? Saan mo nilalagay ang gamit mo? Wala, dito na. Naulan. Kayo lang pandong. Bahala na. Uy, ikay pumasok na doon. Nandun na ang Kuya Vlad. Yung mga ano, yung mga busy ang mga yun. Eh, ang dami nga kasing tao. Pagka ganun oras, ay Ay, kadagsa nandun ng ka tao. naman ako sa loob. Nandun ako sa loob, dun sa mismo may ano, nandun sa 217, nandun ako sa loob. Eh, Nagpay ka mag-anak ako. tagres na iyan. Kasi ako tatambay, ay Oo kagano nga. sa labas. Yung tambayan, hayop. Girl, ang dami kasi upuan doon. Sa Sino gilid-gilid. mga nandito kanina? Mga nag-work dito. Naku. Eh, ako'y puro taga-office ang nakikita ko doon. Eh, ako'y uuna na nga sadya. Ako'y dadiretso pa ng siyam. Hmm? Try mo. Ano ka? Siyempre. Ako'y uuna na, girl. Sa iyo muna yung puyod ko. Ay, hindi pala pagagalitan pala ako ni mama. Si mama pala bumili nun. Hindi nga kasi gagalit yun. Sabihin ni sama na pero lalakay. Wala ikaw, hindi ka na nag-dito sa shop. Hoy, nasa inyo ang depende kung ako hihiramin ninyo. Ano mo kayo sumulpot doon? Laga ka. Kulang ba kayo? Kulang kayo? Yes! Pasok na, girl! Dali! Hanggang, Hintayin na kitang alam mo, pumasok. uwi ka na. Oo nga, dadiretso na ako doon. Hindi, sa bahay niyo. Saan ang outlet? Saan ang outlet dito? Para naman tong hindi dinaan sa outlet eh. Nagigigil ako dito eh. Last day ni Kuya Jepoy, dinaan-daan ka pa. Yun lang ang Gusto mo punta? Tara! time. No, magyayaya eh. Ang galing ketchup. Hindi na punta doon. Sino ba kachat mo? Correct. Lah, may sundo siya. Logi na naman ako. Ako'y uuwi na mag-isa. May sundo. Okay, pumunta na doon. Babay na. Ay, nako. Ako'y mahirap nang hilahin. Ako'y hindi nakakaalis. Babay na. Bye! Guys! It's rainy in Manila. Yeah. Uwi na tayo, guys. Charot. Daan pa ako shop. Miss ko na sila. Sabi ko dadaan ako doon kasi miss ko na nga sila and bothered ako kung ano situation nila doon and everything. Kasi parang 5 days straight wala ako sa shop. Puro ako dito. Kaya medyo wala na akong balita kaya kailangan ko i-check ang everything kung okay pa ba sila. And yan, dala ko pa sa lubong kasi para happy ang lahat. Ay, hinihingal na ako ba? Guys, it's raining. Yeah, and nagbablog pa ako. Grabe naman yarn. Yan. Bisita ko na sila, guys. Nakakapagtsikahan na din. Linulungan ko lang din ng konti sa bar. Medyo tinao sila.
Yes! Biglang lumingon ano? Pag lumingon ka sa kanya ka, kasi hindi. Busy siya, guys. Pupunta ko pa naman bilis. Tingnan mo nga kung okay na. Ha? Hindi ko nagkanta ng ayos. Mamaya ako, chichika. Si JC na. Inanin mo lang wala yan. Ano ba't sa JC? Dito sa person. Kasabay kami sa shuttle. Sabay kami. Uy, baka may dumaan. Wala tayong makilala sa Wimbay. Bakit? Wala si Kuya Mark, wala si Kuya Tunay. Nasa Batangas na ba? Kaya, Kaya di tayo makaano. Saan nandyan si Kuya Archie? yeah. Thank you. So guys, last day na po nito. So yeah. Yes. Sasabay siya sa Meanwhile, Hey guys, so after 5 days straight event, which is ano yun? After 5 days straight event, ano siya? Yun na siguro yung pinakamalungkot na event na attendan ko. Yun ay pagkawala ni Boss 217. Siya yung pinaka ama, kung tatawagin, na nag-create nitong Cafe de Lipa. So, ngayong vlog, hindi ko siya kasi pwedeng i-vlog na yun mismo yung mismong lamay, mismong as for respect natin. So, sabi ko, sa gagawin kong vlog ngayon, siguro, story time, chikahan na lang muna. Hindi siya pwedeng i-focus sa ganung content. So yun, pumanaw na po si Boss 217. Doon ko lang siya na-meet. Kung kailan wala na po siya. Sad to say, hindi ko kasi siya talagang na personal na meet kahit na nakakapunta ako sa meet. Story time, how I started in Cafe de Lipa. I'm a working student na ngayon, third year college na, yes, diba? Padayon, nakapagpapatuloy naman sa awa ng Diyos. Hindi siya madali, guys. Hindi talaga. Ay, tama. Kakatapos ko na matulog kasi pagkadating ko dito, bagsak agad ako eh. Sabi ko kasi mag-edit pa po ako, kailangan ko ng malakas na internet. And gusto ko din kamustahin yung mga co-barista ko dito, kung okay lang ba sila. Galing din ako dito kahapon eh. Kasi medyo namimiss ko nga siya, 5 days ba naman, hindi ako naka-duty dito. So, kinamusta ko sila, may mga nag-straight pa, pagod. Sabi ko, ano ba gusto nyo? Ganyan. At yung sabi nila ano naman, natuwa naman daw sila nung pumunta, kaya okay na ako. So, yon, going back, it was, magical din. Parang destiny na dito ako mapunta. Kasi guys, kaming dalawa ni Mikay, my best friend, sabi namin, okay, hindi. Kasagsagan ng first year college ng pag-enroll, walang-wala talaga kami. As in, zero. May utang pa yung family namin, ganyan. So, it's kinda depressing week na hindi namin alam kung saan kami papasok kasi puro
wala nang slot sa iba, lalo na BSU, ubusan agad. So last option namin, yun na, TI. Which is my tuition na down payment na medyo malaki din. And wala kaming ganon, parang nabigla kami na, akala namin ganito lang, ganyan. So hindi kami, na-inform na ganon, na may malaki pa lang down payment. So, it's kinda depressing sa amin na saan tayo kukuha sis? Talagang umiyak ako noon, hagulhol ako noon kasi sabi ko, it's either scholarship lang yung una kong naisip noon kasi walang hindi naman kasi basta-basta din yung pag-a-apply guys. Ang enrollment noon, week lang. So, kailangan ko na makapag-enroll this week, ganyan-ganyan. So, iyak ako, hagulhol ako sa mayor ng Malvar. And, dumable pa yung depress ko na kasi, close na sila sa pagtanggap ng mga kukuha nilang scholar. So, parang maghintay pa ako ng ilang months din. Kasi may bibigay naman silang cash, kaso hintay mo pa din yon. Pero hindi siya yung mismo scholarship. So, yon, nagkakautang na kami and everything. Di nalampasan na namin yung week na yon. Sabi ko, hindi pwedeng ganito kasi may utang pa tayo. So, ang sumunod naman na naisip namin, mag-apply talaga ng trabaho. So, advantage na malapit naman tayo sa outlet na tayo pupunta. Nag-print na kami, nag-xerox na kami ng madaming resume kasi syempre madami kang papasahan eh. Ikot kami mga restaurant, yan, madami dito guys, as in, kung makikita nyo. Padami na siya ng padami. Yung mga shop na yan. Dara-diretso kami pasa. Then, nadaanan namin tong Cafe de Lipa. Alam niyo yung nag-reaction namin, mutual din ni Mikay. Nagkukulbitan kami, sis, dito, nakakatakot. Ganyan, nakakatakot. Masyadong elegante, masyadong sosyal. Nakakatakot siyang applyan. Alam mo yun, hindi tayo nababagay dito. Parang kaming hampas lupa lang tayo, ganun. Kasi sobrang ganda talaga. Ito yung, since favorite color ko talaga, brown, black, gold, yung mga ganyan. Sabi ko masyadong sosyal. Never mind. Likdang kami sa ibang shop. Yan. Suyod namin yan lahat. Pinasahan namin. Parang naghintay kami ng ilang days. Parang nainip pa nga kami. Wala natawag. So, pinanghihinaan na kami ng loob. Kasi, working student pa kami. So, hindi namin alam kung may tatanggap ba sa amin or what. Pero, syempre, sa dami namin pinasahan, siguro naman kahit isa may tumawag man lang. And after 1 week, ayan, may tumawag sa akin. Grabe, ganun pala yung feeling, guys. Na, shit, may tumawag. Parang ganun. Parang kakabahan ka na excited. So, yun, may tumawag sa akin. Email muna, text. Yun muna yung unang na-receive. Ito ba si ganyan. Nag-apply ng ganito, ganyan. So, ito na. Basta, tumawag yung coordinator ng Cafe de Lipa. Mama, bale, yung parang pinapapunta na kami sa mismong agency to fill up some forms na kailangan. Hindi na kami dumaan ng interview. Yun, medyo stressful week din yon guys, kasi yung agency is Santa Rosa pa po. So, malayo. Parang 500 din kasi yung kailangan. Hindi ko alam. Papunta pa lang yun 500 na kami ni Mikay. So, yan, stress na naman kami. Saan kami kukuha ng pamasahe? Sabi ko ganyan. Pero namin yun. Talagang chinaga namin yun. Sis, utang ka muna doon. Ako, utang muna ako dito. Bahala na. Sa sahod naman tayo. Babayaran naman natin yan. So, parang kami, hindi na kami takot sumugal. Ngayon pa na alam naming hard naman na kami. Kumbaga, may possibility na matanggap kami. Yon, sugal na naman kami. Guys, hindi ko in-expect na sa lahat ng shop, Cafe de Lipa yung tumanggap sa amin. Kung
ano pa yung shop na hindi namin in-applyan. So, it's kinda nakaka-amaze na hala kung ano po yung shop na hindi natin in-applyan, yung pa yung tumanggap sa atin. So, paano nangyari yon? So, sabi nila sa amin, kinuwento sa amin na kulang na kulang kami, lagas na lagas kami talaga dito. Then, yung Wing Bites, katabi ng shop ng Cafe de Lipa, sinabi sa amin na may nag-apply nga na ganito. Kinuha na namin kasi kulang kami eh. Parang ganon. I-grab na namin to since bata pa. Ayan. Dalawa. Doon, kahit working student kami, tinanggap na kami. So, yun. Kasi hindi siya nakakatuwa na hindi siya naging madali. Kasi, hindi mo siya in-expect eh. Ang i-expectin mo kasi, yung ganito, baka ito yung tumawag. Jollibee lang naman kasi yung alam ko na work. Na nakikita ko, nadadaanan ko, na may idea ako. And kung hindi Jollibee, parang kahit ano na lang, Lord. Sabi ko, kahit karinderya na lang po. Sobrang desperado na ako sa trabaho. Pero yung nasa puso ko, Lord, gusto ko po yung medyo formal na yun talaga yung hinahanap kong trabaho eh. And ito yung binigay. Sobrang wala akong masabi. Answer prayer talaga siya, guys. Talagang napakabuti sa akin ng Diyos. Palagi. Pag may hilingin akong bagay na alam niyang talagang mula sa puso ko, binibigay niya yun, guys. Kahit minsan nagtatagal. Nangyayari talaga. Kaya sobrang thankful ko din na mula bata kasi ako may ganong scene ako na pag may hinihingi ako sa kanya na parang Lord, parang ano lang, little dreams lang na ganyan. Tutuparin niya talaga. Parang after a days, after a week, ma-base na lang ako, ito yung hinihiling ko, ganyan. Yun nakakatuwa lang, guys. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo mapagod na kumausap sa kanya kasi nakikinig talaga siya. Oo. Ano ba yan? Napaka-emotional ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Pinaiyak din ako ng isa eh. Galing din ako sa iya kanina. Kwento ako na medyo basta natutuwa lang ako sa mga little achievements ko for Uy! Bakit? Sabi na agad, yung canister na nasa taas, 300 grams yun. Nasa taas. Canister? Oo. Di ba maubos na yung maliit? Hindi, meron pang plus na 200 grams. Oo, 300 300 grams. Mas malaki lang ng konti. Oo. Okay, tuloy. So, ngayon, going back. Yan, natanggap na and all. Ngayon, parang nagbe-bring up sa akin kung paano ako nagsimula dito. And nakaka-proud na kung gaano katagal ako sa college ngayon, ganun din yung tinatagal ko ngayon sa Cafe de Lipa. And I'm very thankful na si Cafe de Lipa kasi yung halos naging sandigan ko para magpatuloy ako sa college. Oo. Iyak ko naman ako. Hindi, emotional talaga ako ngayon. So, lubos-lubusin na natin. Hindi ko siya mapigilan, guys. Siguro din na masaya ako ngayon na yung pressure, yung stress ko, ina-enjoy ko yun lahat, guys. Kasi yun yung gusto ko talaga. Ugali ko na pressurein yung sarili ko. May ugali akong ganon. Kasi kung hindi mo pa-pressurein yung isang bagay, hindi mo kasi siya din, parang ka mag-chill na ewan. Basta ganon. And, nakakatuwa lang na isipin kung paano ako nagsimula. And until now, nandito pa din ako. Thank you, Cafe de Lipa, diba? Alam ng Cafe de Lipa kung paano din na sila nakakatulong sa iba eh. Iba din yung opportunity na ibigay nito sa akin. Nasalo yung financially ko. And
na-upgrade yung skills and everything. Ang dami ko natutunan. Para ko na din siya naging paaralan eh. Hindi siya basta work lang sa akin. And yung mga co-barista ko dito, hindi lang co-barista yung turing ko talaga sa kanila. Sabi ko, pamilya talaga tayo dito. And nag-emotional din ako kanina kasi nagkikwentuhan kami, ganyan. About resign. Sabi ko, iwan niyo na ako. Ganyan. Halos kami na lang kasi talaga ni Mika yung natira dito na matatagal. So, may mga bagong dumating, na-attach. Iwan niyo na, iiwan niyo ako. Yung ganyan. Siyempre, napagrantan na ng buhay. Sabi ko, family tayo dito. Wala, siguro dahil pagod lang din ako ngayong week. And, kaya ako nagiging emotional ngayon. No? Okay. So, naihatid na sa huling hantungan si Boss 217. And sabi ko, to connect na din since siya yung nag-create ng Cafe Dilipa. Sabi ko, magte-thank you ako kasi nandito ako. Kasi parang hindi na siya, parang naging kadugtong na kasi ito ng buhay ko eh. Pag sinabing RJ Arteaga, parang may nakaano na, Cafe Dilipa. Ang dami nag-i-inquire na, pwede ba dyan? Pero parang ano na, basta gano'n. Hirap niya explain eh. Naging malaking part na ng buhay ko si Cafe Dilipa. Hindi na siya normal lang na work na hindi ko siya tinuring na work eh. Kasi dream ko to. Di ba sinasabi ko sa inyo, dream ko to. Before pa, sabi ko kala mama, gusto ko na mag-work. Then yung nasa puso ko, Lord, gusto ko po yung maayos na trabaho na formal. And hindi ko siya ma-imagine kung ano yon. Then ito yung binigay sa akin. So, yeah. Sobrang grateful ko. And sa mga co-barista ko, yes. Hi! Yan. Mahal na mahal ko yung mga yan. So, sila yung dahilan kung bakit din yung trabaho napapagaan. Yes. Kaya be kind always. Kasi hindi nyo alam yung nagiging impact nun sa mga nakakasama nyo. Yun din yung naging ano ko eh. May times na nalulungkot ako pero mas pinipili ko magpatawa. Kasi ayoko nadadamay sila sa kalungkutan na yon. Hindi nila deserve yun kasi nagsabi sa akin na nahawa kami sa ano mo. Pag masaya kami. Pag tumatawa ka, natatawa kami. So, doon nag-sink in sa akin na may ugali kasi ako before na kapag galit ako sa lahat. Alam niyo yun? And it's kind of, makasarili na bakit ko idadamay yung ibang tao? Yung realization ko ngayon, bakit ko idadamay yung ibang tao? Malungkot ako, kaya ko na yun. Kaya kahit pinipilit ko siya ang akin na lang. Pinapasa-Diyos ko lang lahat. Kaya ngayon, nakakwentuhan ko yung isa kaya iyak ko ngayon, nakaka-lurky. Minsan lang talaga ako umiyak ng ganito. So yun, araw-araw pinipili ko maging masaya kasi mas napapasaya ko sila in a way na ganun. And yun, ang ganda naman na outcome, hindi na ayoko na magalit, ayoko na stress and everything. Ayoko na ng ganung environment. Love lang, ganyan. So, thank you Cafe Dilipa and pinaka-boss na ngayon nasa langit na. Hindi ko man po kayo nakausap talaga, pero yeah, thank you kasi kinreate niyo yung gantong business and isa ako dun sa pinaka-blessed na nandito. And nawala man kayo, yung pagmamahal niyo sa family niyo, hindi yun mawawala. And sa lahat ng mga natulungan niyo, hindi lang siya basta Cafe Dilipa, ang daming nang kasi natulungan din talaga. Masyado na siyang broad, medyo malawak na siya. And ang dami ko na nakilala, sobrang nakakatuwa. Kasi, syempre, nandito lang naman ako sa branch na to, outlet. Pero, nakakapag-explore kasi ako dito eh. Naka-duty din ako sa ibang branch, yan, sa Petron, sa main, nung last. Duty na din ako sa main for the first time na seryoso kasi nung last year na din yun, hindi naman siya ganun kaseryoso, parang me
minutes, 30 minutes lang na nagsiserve lang naman ako, ganyan. So, ang dami ko nakilala. Nakakatuwa. Ngayon, pinipili ko talagang maging masaya, maging kontento, and sulitin yung buhay na binigay sa atin. Ba yan? Sinusulit ko siya ngayon, and at the same time, nag-grind ako kasi tumatanda na yung parents ko. Gusto ko, naiinis ako na gusto ko mabalik na sa kanila yung mga pinaghirapan nila. Gusto ko na sila matiyit, ganyan. And yung sahod ko parang sumasapat lang din talaga sa gastusin na hindi para makabili ng gamit ko na ganito, yung mga gusto ko. Hindi pa ganun eh. So, yes, I'm praying na makahanap naman ako ng online job. Naiyak na naman ako. Ayoko makita nila. Transparent kasi to, guys. Wala naman tao. So, yun. Praying, no, makahanap tayo ng, ano naman, online job. Kasi ngayon yung routine ko, work, and mag-i-school na naman ako. Mag-i-school na naman ako. And, pero ngayon, ang ginagawa ko kasi work, konting pahinga sa bahay pag RD, pero nag-e-edit pa ako sa gabi. And gusto ko pa magka-online job talaga. Para na din yun sa magkaroon ng konting savings naman. Kasi ngayon, hindi ko talaga masasabing makakapag-savings ako kasi kulang. Sapat, no, not kulang. Sapat lang siya para sa tindahan namin, mapuhunanan, no? Kasi may gulayan kami, may sari-sari store kami. And si Papa, mas pinili namin tulungan na lang siya sa bahay, tulungan na lang niya si Mama sa bahay kasi mahirap din nagtatanim, tapos nagtitinda. Medyo hassle din yun. And yun, hindi na lang kakakain si Mama sa tamang oras. Kaya mas pinili na lang ni Papa sa bahay. And it's okay. Mas okay yun sa akin kasi mas nafe-feel kong safe yung family ko na nasa bahay lang sila kesa nasa construction, ganyan, nasa labas. Mas okay na ako, mas paratag na ako dun kahit ako na lang yung mag-work ngayon. Kaya kailangan ko is pang work. Nandito naman si OA. Uy! Sabi ko, nagkikwento kasi ako kung paano ako nagsimula dito kasi to connect kasi na may konting clip lang ako about dun sa event. 5 days yun eh. Pero hindi ko siya talagang binlag. Nakita mo ba yung on-order mo? Ha? Nakita mo yung on-order mo? Hindi. Guys, ito lang, DIY. There. Kay kuya pa yan. Wala ako. Sabi ko, hindi naman maganda dito. Dito na lang. Pero muna. Sabi ko, kakaiyamot. Sabi ko, ay, ang ganda nito ah. Pwede to. Pwede. Nagkikwento kasi ako dito to connect dun sa Hindi kasi pwedeng i-content ko yung na buong lamay eh. Sabi ko, to connect. Namatay kasi yung pinaka nag-create ng Cafe Del Pie. Sabi ko, magkikwento na lang ang storytelling na o paano ako nagsimula dito, ganyan. Kanina pa ako iyak ng iyak! Nakakainis! Si kuya kasi! Tapos sinugod pa ako dito ni Kat. Umiyak lalo ako. Tapos pinuntahan pa ako ni Mikay. Umiyak din ako. Hindi kayo kanina yung topic natin, magsisira-sira yung mga yun. Nagsingkin na naman sa akin, naiiwan nila ako. Ganon. Nakakainis. Yan si kuya na maligalig. Hello. Yon. Nasa na ako? Ano ba? Nasa na ako? Sabi ko, praying. Gusto ko magka-online job. Kasi sabi ko, hindi ako matali eh. Hindi ako Tuloy mo na ulit na sa artillery mo. Ha? Tuloy mo na ulit na sa artillery mo. Yun na, andun na ako eh. Sabi ko, praying ako magka-online job para sumapat lahat. Kasi hindi sapat yung sahod ko, pantustus pa lang yun ng tuition ko and puhunan sa tindahan. Ganyan. Sabi ko, hindi madali yung nagsimula kami ni Mikay dito. Kaunda, utang-utang, ganyan, and everything. Sa requirements. Whew, grabe. Napaka-emotional ko ngayong araw. Hindi ko alam kung bakit. Bakit? So, yun guys. Nawala man yung
pinaka nag-create netong Cafe de Lipa, pero nagpapatuloy yung mga taong natulungan niya. Ganon! Nagpapatuloy pa rin sa buhay yung mga nandito pa din sa binuo niya. Yes! So yan, I'm very thankful for everything and everything. Hi! Sino ba naman hindi iiyak? Ganyan yung mga kasama mong mawawala. Lu! So yun guys, that's all. Ayoko na umiyak. Nandito na si kuya. Nahiya na ako. Nahiya din ako kasi ito yung stand ko. Bag niya. So yun guys. Thank you so much. And, siguro sa next vlog ko, ba't ko na rin kaya ngayon? Ba't ako nagba-vlog? Okay. Why I'm vlogging? Unang-una, mahilig akong mag-save ng, charger? Meron! Hindi na. Wait lang. Here. Thank you. Ayun. Unang-una, mahilig talaga akong mag-save ng memories. Oo. Elementary nung na-discover ko na sobrang halaga pala sa akin ng mga pictures and everything. Paano? Kasi nung nanakawan kami sa tindahan ng worth of 30k na cash, ano siya, budol-budol na ewan. Bumili sa amin ng madami and everything. Tapos, ako yung batay sa kaha. Tapos kinuha niya pa ako kasi magpapatimbang ng bigas and everything, ganyan-ganyan. Para makuha yung cellphone ko at yung pera. So yun, sabi niya bibili lang siya palamig, tapos hindi na siya bumalik. Kami mga pinsan ko lang yung natira. So yun, pagkadating nila mama galing Davao, gulantang na lahat, umiyak na ako sa sulok. Tinanong ako ni mama, bakit ka umiyak? Akala niya, umiyak ako dahil nawala yung pera. Sabi ko kasi inimik ko noon, elementary ako noon, grade 6 siguro, o grade 6. Sabi ko, mama, kasi yung cellphone ko nakakuha, ganyan-ganyan. Si mama tawang-tawa sa akin, naman, mas iniyakan mo pa yung cellphone kaysa sa 30k na pera natin. Ganyan-ganyan. Sa loob-looban ko naman, nandun kasi lahat ng pictures. Kasi pag-graduate na ako noon, kaya sinulit ko talaga yung pagpipicture-picture noon sa mga kaklase ko and sa mga teacher ko, mga moments namin doon. So, sinave ko talaga siya bago pa yung cellphone na yun. Tapos, yun, unang stress ko yun. Sabi ko, grabe talaga yung hinagulhul ko nun. Yun, doon ko na-discover na sobrang halaga pala sa akin ng videos and pictures. And ngayon, na na-discover ko naman si Facebook, doon ako nagka-idea na, doon ako magsisave ng pictures and lahat ng memories. Hanggat kaya kong i-capture yung moments, gagawin ko. Ganun akong attitude, guys. Kaya kung mapapansin niyo yung album ko, ang dami, libo yung kada laman nun. And ngayon naman, na-discover ko naman sa YouTube, kasi, advantage na din na nasisave ko na nga yung videos, yung memories nga, and at the same time, in the future, pwede ka pa mag-earn. Yon. So, why not na gawin ko? So, yun guys. That's all for today. Magsasara na kami. And si kuya, feeling ko hinihintay niya na lang yung bag niya. Pauwi ka na ba? Where? 7 pa lang? 7, 43.5, Tunay? 746, Parang tanga eh. 7:43. 46.5. Age. Agad nila mag-ano. Pero okay lang, baka mag-ahol kasi sa oras. So, yeah, that's all for today. Thank you. Baliw. Bye muna, bye. Bye-bye.